May isang himala na nangyayari sa Catholic Church na maaring hindi pamilyar ang ibang mananampalataya. Ito ay ang pagkakaroon ng incorrupt body ng ilang mga santo natin. Sa episode na ito ay pag-uusapan natin ang 7 sa kanila. At very interesting ang episode dahil most of them are lesser-known saints. At kung hindi kayo manonood ng The J. Aruga Show, you'll miss out on their inspirational stories. Stick until saint number 7 because I'm saving the best for last. Ang himala factor niya is cranked up to 10. Kamusta? I'm Jeruga, host of this channel. Sa mga hindi nakakalam what it means to be incorrupt, ito ang state na hindi ma-achieve ng ilang mga politicians natin. Ito ang state ng bangkay ng isang saint of the Catholic Church kung saan hindi ito nabubulok kahit pa lumipas ang ilang daang taon. Paano nangyari yun? Hindi natin alam. Hiwaga nga eh. Kaya without further ado, let's start strong with saint number 1, Don John Jovi. Don John Bosco. Si Saint John Bosco or si Don Bosco, kung kanino nakapangalan ang sikat na school dito sa Pinas, is the founder of the Salesians and dedicated his life to educating young boys, lalo na ang mahihirap. May interesting story tungkol kay Don Bosco. Tuwing nasa panganib siya, halimbawa may nais pumatay sa kanya, which is common sa buhay ng santo natin, biglang sumusulpot out of the blue ang isang gray dog para protektahan siya. Then after siyang protektahan nito, bigla-bigla na lang nawawala ang asong pinangalanan niyang Grigio, which means Gray One. Pinaniniwala ang heaven sent ang aso o pinadala ng kanyang guardian angel. Of course, ang topic natin ay incorrupt bodies at ang katawan ni Don Bosco ay para lang natutulog since his death in 1888 at nakadisplay ngayon sa Turin, Italy. Hey! Number 2, Saint Catherine Labour. Sa mga hindi nakakilala sa kanya, may interesting story sa buhay ni Saint Catherine. Isang gabi, mag-alas 12, may nadinig na boses ang ating French nun na tila ba bumubulong ng, "Sister, sister, sister." Dinala siya nito sa isang chapel kung saan nakita niya ang mahal na birhen na nakaupo malapit sa altar. To cut the long story short, ang encounter na ito is with Mama Mary. And it led to the image that became one of the most powerful sacramentals in Catholic history, the Miraculous Medal. Gusto niyo ng isang example kung sino ang nagawa ng himala ng medalyang ito? Yun lang namang unang nagbigay ng gintong medalya sa atin sa Olympics. Walang iba kundi si Heidelin Diaz. As of Saint Catherine Labour, yumao siya noong 1876 at matatagpuan ang kanyang incorrupt body sa Chapel of Our Lady of the Miraculous Medal in Paris. Amazing! Get it? Number 3, Saint Zita. Siya ang patron saint ng mga domestic workers. Very inspiring ang kwento niya at testament ito na kahit na isang kasambahay ay pwedeng maging santo. Legend has it na kapag tumatakas siya para magdasal o tumulong sa mahihirap, may mga anghel na tumatapos ng mga gawaing bahay niya. And how I wish na nasa ganitong level din sana ako para matakasan ko ang paghuhugas ng pinggan sa aming bahay. Ang kanyang incorrupt body, which has been in this state since her death in 1272, ay matatagpuan sa Basilica of San Frediano in Lucca, Italy. Number 4, Saint Margaret of Castello. Hindi na deal na magandang baraha sa buhay si Saint Margaret. Ipinanganak siyang bulag, kuba at inabandon na pa siya ng kanyang parents, making her the patron saint of the unwanted. O kaway-kaway dyan sa mga laging nababasted ng nililigawan. Baka kay Saint Margaret kayo dapat humingi ng intercession para magka-girlfriend. There can be miracles when you believe. Going back to the story, kahit pa masaklap ang kapalaran ni Saint Margaret, nagpapakita siya ng matinding pananampalataya at pag-aalaga sa may sakit at nasa kulungan. Siya ay namatay noong 1320 and up until now ay incorrupt pa rin ang body niya. Miracle. It's really a sort of a miracle. And by the way, if you're getting value from this video, baka pwede namang pakipindot ng subscribe button just right there. Pindutin nyo na rin ang like button and notification bell para updated kayo kung may bago tayong release. Kamusta so far? May saints ba kayo na gusto nyong ma-feature sa podcast na ito? Comment nyo lang down below. Kahit hindi incorrupt ang body niya, i-feature natin siya. Number 5, Saint Angela Merici. Alam nyo ba kung ano ang groundbreaking thing na ginawa ni Saint Angela? In-educate niya
ang young girls. Groundbreaking ito noong 16th century. Pinapakita dito that saints of the Catholic Church have been doing a great service for women long before yung first wave of feminism was even born. Of course, incorrupt din ang katawan niya since her death noong 1540. Displayed sa Brescia, Italy ang remains niya. At number 6, ito na at ang pinakamatanda sa listahan, si Saint Silvan. Ang katawan niya has been incorrupt since the 4th century at nakadisplay sa Saint Blaise in Dubrovnik, Croatia. Imagine niyo around 300 AD pa, hindi na agnas ang katawan niya to a point na hindi na nagkasundo ang mga historians kung kanino sa maraming Saint Silvan ang katawan na nakadisplay. May Saint Silvan na Bishop of Phoenicia. Others think na siya si Silas sa Acts of the Apostles na tinawag ni Saint Paul na Silvanus in his letter to the Thessalonians. One thing is for sure, martyr of the church si Saint Silvan dahil sa malaking scar niya sa kanyang lieg. Good to know. And now we go to number 7. Ito ang winner ng Bizarre Incorrupt Body Award for this episode, si Saint Veronica Giuliani. Ano ang kakaiba sa kwento ni Saint Veronica? Una ay naka-experience siya ng stigmata, meaning nag-manifest sa kanya ang sugat ng Panginoon during his passion. Ngunit hindi lang yan. Of course, incorrupt din ang kanyang katawan mula nung kanyang pagkamatay noong 1727. But wait! There's more. During her autopsy, na isinagawa 2.5 months after her death, natagpuan na ang kanyang puso ay may inscriptions ng passion ng Panginoon. Sa maniwala kayo o sa hindi, nung tinignan ng surgeon ang kanyang puso, itong mga drawings na ito ang natagpuan nila. Si Saint Veronica ay isang Capuchin nun and mystic, and her remains can be venerated in Città di Castello, Italy. So this is actually part 2 of our Incorrupt Body of Saints series. Sa mga nakamiss ng part 1, huwag kayong mag-alala, dadalhin ko kayo doon when you click this video right here.